Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. It is now 6 minutes after 8 in the morning. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ikaw ba, Judge Sam, ay may baon ding abaniko? At kaya pa ba ng iyong mga balikat ang pumaypay ng 100 beses sa kada segundo? Pagkadami naman nun. Kaya-kaya ni Judge yan. Si Judge Samuel Martires pa. Alam naman natin yan makisig at magilas pa yan. Nako, baka ho pag nakita ninyo yan at kayo'y sinabayan yan sa jogging, sa running, sisiw kayo riyan, di ba, Judge? Good morning, Judge. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. By the way, Judge, good morning sa mga taga-ombudsman at sa lahat ng mga may kaso sa ombudsman. At sa lahat ng mga ninenervyos. Ang kalabog ng dibdib ang sintog ng dibdib parang sintog ng bulkang Taal. Dahil alam nilang at any given time ay sila'y mapapila ng kaso. Nako, mag-i-eleksyon na ho ngayon, ha? Usong-uso na naman ang file ng kaso ng mga magkakabilang magkakatunggaling kandidato. Kanya lang, syempre, ganyan talaga. Pag kayo may iniining mga kabulastugan sa panunungkulan. Pero pag wala naman kayong alam na tinatago at kayo sa tingin ninyo malinis naman na nanunungkulan, taglay ninyo ang integridad at transparency sa inyong panunungkulan, you have nothing to worry about. Hindi ba, Judge? Oo. Pero ang atin hong pangambahan ngayon, itong napaka tindi ng silakbo ng init ng araw. Ang akin hong ipinangangamba sapagkat marami na tayong nadiskusyon tungkol sa tao. Ano ang epekto nito sa sasakyan? Na bilad sa araw. Nako, baka humamaya yung mga sasakyan natin kay bago kay luma. Siyempre, lalo na kung luma. Yung bang mga walang parking area na may bubong? Ano ang dapat nating malaman at makinig nga kayo kung kayo'y nasa saan man, itigil muna ninyo yung inyong ginagawa. At mamaya ay meron tayong kakausapin na tungkol sa magpapaliwanag sa atin ano ang tama ng tama ho ng init ng araw sa sasakyan. Nakaw, ay kinakainaman na. Ay talaga naman, ay sino ba namang hindi kakabahan? Kayo'y pumunta kayo sa loob ng sasakyan sa katanghali ang tapat. Ewan ko kung kayo'y makakatagal. Para kayong nasa impyernong luma. Sabi nga ng Mamay Korea sa Batangas. Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? Today is a Friday. Friday na. Ano ba ngayong pecha na? 26 na pala ngayon, tama ba? Oo. 26 na sa buwan ng Abril. Pero sabi ng Pag-asa, Mayo, mas mainit. Dyan ho sa Quezon City, may 100 kabahayang apektado na ng tag-init. Bakit apektado ito, Bal? Anong nangyari? Walang kuryente? Yung mga taga-barangay Apolonio Zamson sa Quezon City, ano nangyayari dyan, Val? RH number 5, Val Gonzalez. Val! Morning, Val! Good morning, Henry.
dismayado sa pamunuan ng Meralco ang mga residente ng dalawang compound dito sa barangay Apolonio sa Teka muna, Kuya Joe. Sabi ni Anthony Taberna, Quirino, hindi, wala na yan. Wala na yung mga yan. Joe Saldariaga, baka nakikinig ka eh. Pakibuhat mo muna ng telepono kung tinatawagan ka ni Tita Malu, ha? Sige, Val, go ahead. Bakit napapabayaan ito? Naireklamo na ba yan? Dismayado sila, Henry, dahil sa kahit na may pumunta ng mga lineman mula sa Meralco dito sa lugar, ay hindi naman pala magkakaroon kagat ng power supply dito. Ito'y dahil sa pahayag ng lineman ng Meralco, hindi pa raw nila matiyak kung magagawa ng paraan na may balik ang supply ng kuryente ngayong maghapon. Pakinggan natin, Henry, itong isa sa mga residente. Ito, pakinggan natin. Itong si Lola Flor Angeles. Ayan, pakinggan natin yung kanyang pahayag. Lola, good morning. Pag nagputol ng kuryente, ang bilis. Pag may problema, ang bagal. Pag nagbayad, ang bilis. Pag nagputol, ang bilis. Pag may problema, ang bagal. Pagka daw maniningil, ang bilis din, magbabayad. Nandito na kasi kanina yung mga lineman ng Meralco. Nagsukat-sukat. Nangangantsaw nga yung mga residente rito. Nagsukat daw, haktang-haktang lang. Bakit ba, Kwan? Bakit ba, in the first place, ano nangyari? Naputulan ba sila? May nangyari bang disconnection? Ano nangyari riyan? Alas 4 ng madaling araw kanina, Henry, ay pumutok itong linya ng kuryente. Nagtutukan itong mga power lines dito sa kanilang lugar. At magmula kaninang alas 4 ng madaling araw, itong mga residente, nandito na sa labas ng kanilang bahay. Napakaraming mga residente ngayon. Bakit nagputukan? Baka naman sobrang parang pinaghalong spaghetti at pansit hab-hab yung kuryente nila riyan. Ang binabanggit nitong mga residente, madalas daw, Henry, na putukan yung linya ng kuryente dito sa lugar. Lalo na ngayong mainit ang panahon dahil marahil doon sa dami ng gumagamit ng air conditioning unit, gumagamit ng electric fan, dahil sa init na nararamdaman. Sabay-sabay yung gamit, mataas yung load ng power supply, hindi nakakayanan ng mga linya. Wala namang sinasabi yung mga nagpunta rin yung mga taga Meralco na kanya nagkaganyan dahil sa jumper or illegal connection. Wala namang ganun dahil matataas at malalaki yung mga kabahayan dito. Hindi ko, meron nga dito mga hanggang ika-4 na palapag pa, Henry, at mga konkreto yung mga bahay dito sa dalawang compound. Ako'y nandito ngayon sa Bunag compound, isa doon sa dalawang compound na apektado itong malawakang kawalan ng supply ng kuryente dito sa bahaging ito. Kuya Joe Saldariaga, baka magkaiyais ang kilikili nito mga ito sa kapapaypay. Ay pakisagot mo rin. Tsaka siguro, sino ba ang area manager ng Meralco dyan sa lugar niyan, Quezon City? Baka naman mas mabilis makakasagot sila. Ang problema, Henry, ilang hakbang lang ang layo. Natatanaw na nila yung tanggapan ng Meralco dyan sa Balintawak. Natatanaw na tanaw dito. Hindi pala ganun na magagawa ng paraan na. Ang sabi ng lineman ng Meralco, hindi pa... yan na, teka. Napakabilis naman itong si Kuya Joe Saldariaga. Nasa linya na agad natin. Val, dyan ka, ha? Kuya Joe, magandang umaga. Good morning. Pasensya ka na. Tikipinukaw namin. Si Val Gonzales kasi nasa kahabaan ng 100 kabahayan dyan sa may Apolonio Samson sa Quezon City. Alas 4 raw ng madaling araw. May mga nagputukan doon sa linya na wala ng kuryente, kaya lumabas na ng alas 4 sa napakabanas na panahon. Hanggang ngayon daw wala pa silang kuryente roon. 100 kabahayan ito, Joe. Bigay mo na lang sa akin yung details para ma-relay ko yung information sa aming sector para mapapuntahan at ma-actionan yan. Okay. Henry. Val, go ahead, Val. Nakikinig si Joe. May pumunta na rito, Sergio at Henry. May pumunta na rito mga lineman ng Meralco. Pero ang problema, ang ikinatidismaya nitong mga residente, ang sabi ng lineman, hihintayin pa raw nila yung resulta ng assessment at saka sila maghihintay ng direktiba sa sangay ng Meralco na malapit lamang dito sa lugar. Yun yung
kinadidismaya itong mga residente doon sa sinabi ng lineman na pumunta rito sa lugar na umaasa sila na ngayong araw ay malalagyan na dapat ng power supply. Jo. Oo, yun daw. Yun ang sabi ng mga pumuntang taga Meralco. Oo, hindi, papupuntahan ko na lang yan, Henry. Sige. Pasuyo na at nakakaawa naman itong mga ito. Thank you. Salamat, Jo. Thank you. Bye. Alright. Yan. Papupuntahan na lang daw, Val. Okay, pakirelay mo dyan sa mga residente na mismong nanay. Nakausap na namin si Jo Saldariaga, tagapagsalita ng Meralco. Papupuntahan niya na ngayon. Bukod pa doon sa pumunta kanina. Sana nga po. Kayo ba Kwan? Wala naman kayo mga huwag naman sana. Ang ikinakatakot ko baka may mga batang bagong anak riyan o mga may matandang may sakit dyan sa lugar. Mayroon. Lahat dito mayroon. Oo. Mayroong ano? Lahat mayroon dito. Mayroong mga PWD, may mga na-stroke, may mga paano na lang kami. Kung kami, baka pati kami may stroke na rin. Wag naman, nanay. Kayo naman, alam ko, batang-bata pa't makbakuhan pa kayo. Kaganda-ganda ninyo. Wag kayong sumimangot at pumapangit kayo. At saka, yung mga nag-o-online kasi. Isipin mo, dalawang eskwelahan, Apolonio at San Antonio, nag-o-online dahil nga hindi makapasok dahil sa Oo. Sige, maganda yan. Nabanggit ninyo, Kuya Jo, ha? May mga nag-o-online na klase, hindi makapag-klase dahil walang kuryente. O, di bale, antay-antayin ninyo at mismong taga Meralco na ang ating kapulong, Val. Sana nga po, sir. Oo. Sige, paalmosalin nyo na muna ng kanya, yung si Val Gonzales, hindi pa nag-aalmusal yan, paalmosalin nyo na muna ng pinainit na kapisa. Wala nga pala ko yung kuryente, ano? Wala nga po. Hindi na kami makapagsaing. Nako, hindi makapagsaing. Ay, naku, tawarin naman. Kawawa naman si nanay. Nanay! Madunong sa loob ng bahay. Nanay, ano bang gamit ninyo sabon sa mukha? Rice cooker po. Rice cook? Anong rice cook? Anong gamit? Anong gamit? Ano gamit sa mukha ko? Oo. Sabon. Sabon na ulo. Napakaganda at napakakinis pa ng inyong mukha eh. Thank you lang, sir, ha? Wala akong pera. Val, okay, sige. Ayos na yan. Si nanay, napangiti na natin eh. Napangiti na natin. Nanay yun yung isa doon sa dismayado dahil siya yung kausap ng isa sa kausap ng taga Meralco kanina. Doon sa report ko kanina, Henry, kay Katunying at ka Jerry, 50 kabahayan. Pero ngayong mag-uumaga na, nagkukumpulan na itong mga residente dito sa lugar. Hindi lang pala isang compound, kundi yung katabi pang compound ang walang supply ng kuryente at sa kanilang assessment, more or less, mahigit na niya 100 kabahayan na tirahan nasa 150 pamilya ang apektado. Mukhang yung nasa likod mo, may apartment na pinapaupahan diyan mukhang problemado rin Kanina, itong nasa likod ko, Henry, dahil doon sa kawalan din ng galang sa ulo, naiinitan. Ako'y nagpapasalamat yung mga taga DCXL, nakikinig na rin sa atin parang Rambo Labay yan isama na rin natin. Nandito na rin si Christian Manyo. Nandiyan ba? Mga taga DCW nakikinig na rin sa atin. Tumugod na rin dito sa lugar. Si pakawayin mo naman. Nasaan ba yung mga yan? Nandun sa may pinaka-unahan. Si Christian Manyo. Si Christian, suplado na talaga. Namimiss na siya ni Tita M, kamo. Yung ulitin ko lang, Henry, isa doon yung binabanggit ni nanay, hindi lang natin na-highlight. 1 linggong kansilado yung pasok ng mga mag-aaral, mga elementary student dito sa lugar na ito. 1 linggong kansilado, ang kanilang ginagamit ay online class. Pero hindi rin sila makapag-online class dahil nga sa kawalan ng supply ng kuryente. Mula rito sa Barangay Apolonio Samson, sa Quezon City, para sa kaunawaan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo
sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Nanay ha, doon sa mga taga Apolonio Samson dyan sa Quezon City, huwag kayong mag-alala. Si Joe Saldariaga na yung kausap natin. Lalaking kapulong ito. Huwag kayong mangamba. At ito'y hindi ito sisira sa aming usapan. Pagpapapunta si Rian sa lalong madaling panahon, ha? 21 minutes after 8 in the morning. Stay tuned. Henry Uri here sa ngalan po ni Lakay Deo Macalma. I'll be right back after the break. Here all the way down till 10 in the morning with Sister L right now. I love ya. I love ya. Good morning. Ganda ng baro mo, ha? Oo. Bakit si Tunying parang may tinititigan, may kinikilingan at may pinoprotektahan? Hoy, ano yata bakit ito, kayong dalawa lang ni Miss Malo Cabral lang may labia? Mayroon na ito yata sa Shopee at Lazada di si Kuya Greg mayroon. Meron din yan. Alam mo kung bakit? Yung medyo maniliit lang daw kasi ang mayroong sign. Sige. Pero love ya. Love ya. B2B. Kaya nga, siyempre, I love you yun. Love ya. Dapat may ungot sa dulo. Ganun ba yun? Love ya. Ganun. Tapos merong tuwang. Dapat ba may tuwang? Diba? Love ya. Ganun. Katunying, dapat may kulot. Love ya. Yung aking tuwang, yung sa'yo kulot. Ano ba yan? Teka muna. Good morning muna, partner. Babati lang ako ng mabilisang good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga po. Ang magandang Bicolana po na pride ng Albay. Nakikinig ba si Mama? Hello, Mama Yoli. Number 1 fan ko yan. Mama Yoli, may dalang tubig sa atin si Richard. Si Sir Richard? may dalang tubig. May dala ng tubig. Si Mr. Richard Orendain, ang hydrologist ng Pag-asa. Richard, good morning. Yes, good morning, Sir Henry, and good morning, Sister. Binibiro ko si Sister El, baka ako may dala ka ng drum-drum at baldi-baldi tubig. Teka muna. Ako, kailan ba talaga uulan ng marami? Yun ang magandang tanong. Ano po? Sa ngayon kasi wala tayong nakikita mga pagulan, pero siguro pagdating na ng May, baka sakali unti-unti nang may mga patak ng ulan. Sana kung papatak ito, sana doon sa watershed para medyo makarecover ng konti yung mga dams natin. Kaya lang, sa ngayon kasi wala talaga mapagulan. Kaya patuloy pa rin yung mga pagbaba ng ating level ng tubig sa dam. Pero may sound effects ka ba riyan, Kuya Artie? Noong unang panahon. Gusto mo pa talaga may sound effects? Panahon ng hapon. Hindi. Pero Kuya Richard, pero nung unang panahon, sabi nga ng mga lolo't lola natin, talagang ang Abril, ang kabuuan ng Abril, ay talagang iyan ay tag-araw. Ang tawag diyan, tag-araw. Pero pagpasok naman ng unang linggo ng ng Mayo, ay umuulan na. Mangyayari ba yan sa tingin mo? Sa tingin natin, may possibility naman na umulan. Sa first week ng May kasi halos na yun, parang transition period from easterly to southwest monsoon. Kaya lang nung panahong iyon kasing sinasabi ng lola natin wala pa tayong pinag-uusamang climate change noon Hindi pa binabaha ang Dubai noong mga panahon na yun hindi ba? Anyway, so let's go to the dam. Kumusta po ang level ng mga dam natin ngayon, Sir Richard? Dahil nga po nabanggit ninyo na may posibilidad o malaki ang posibilidad na patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig ng mga dam. As of now po ba, sa monitoring natin, may mga dam na po ba na nasa critical ang level? Sa ngayon po, yung tinitingnan natin dito is yung Pantabangan Dam, masyado na po siyang mababa, which is 173.42 yung elevation niya kaninang alas 6 ng umaga. So masyado nang mababa ito. Like kung sa Angat naman, ang sasabihin natin is 189.6 nito kaninang alas 6 ng umaga. Medyo tumataas pa siya. Halos yung rule curve na yun yung basehan ng mga hydrologists kung magiging normal ba yung operation ng isang dam. Mataas pa rin siya sa rule curve. Halos 3 metro pa yung taas niya dun sa rule curve. So, ibig sabihin, normal pa rin yung operation ng Angat Dam. And, kasama na yung doon, yung
supply para sa domestic use. Pero sa projection natin, Richard, wala ba tayong nakikitang in the next few days or perhaps 2 weeks, baka sumadsad na ito sa critical na level? Hindi pa po. Based doon sa analysis namin, end of May, pwede siyang umabot ng 180 meters, which is yung 180 meters, yun yung low water level natin. Okay. Pero kahit sabihin natin ang low water level, marami pa rin tubig yun. Ang pinaka-critical kasi natin is 160 meters water level elevation. Anong siniservisyohan ng Pantabangan? Mostly mga agricultural yan, palayan? Yes po. After ng power generation, yung ginamit niya is supply para sa irrigation. Kasi yung anggat, yan ang sa dyan tayo kumukuha ng inumin hindi ba? Tama po. Okay. So overall, kung titingnan natin yung mangyayari sa mga susunod na araw, walang dapat ipangamba as far as Angat and Pantabangan is concerned? No sir, Angat lang. Pero yung Pantabangan nasa near critical level na tayo. Malapit okay. na sa critical level. Sir Richard, speaking of critical level, ilang dams po ba ang as of now ay nasa below normal na ang level ng tubig? Yeah, aside from Pantabangan. At yung iba naman po ba ay sapat pa or marami pa, above pa po doon sa tubig na pangangailangan? Hindi pa po aabot sa critical na level? Okay, ma'am. Ang San Roque Dam, ito po yung pinaka critical sa ngayon, San Roque Dam, dahil nga Pantabangan ng San Roque Dam pala, dahil nga nagsusupply din ito ng irrigation and plus may rin ito, may power generation. Yun, medyo sumasalsad na rin. And yung ibang mga dams natin is dahil nga wala silang generation ngayon, like Magat Dam, so stop yung operation niya. Medyo tumataas siya ng konti, bagyasan tumataas dahil nga wala siyang outflow Kung bale may inflow siya from doon sa mga tributaries niya. So yun yung nagpapataas sa Magat Dam. And sabi nga ng PEPIN nila doon na nakausap ko, mag-ooperate lang sila from 184 meters yung elevation nila. Siguro pagdating na ng Mayo yun. And yung the rest naman sa mga dams natin is medyo okay pa. Pero maigi naman at actually ang talagang pakay natin wala sa pangamba ng ating mga kababayan ang banta ng pagkawasaid ng tubig sa Angat sapagkat dyan tayo kumukuha ng inumin tubig, most of the Metro Manila populace, ika nga, dyan kumukuha ng tubig, Richard. So, walang dapat ipangamba ang mga... Sa ngayon po. Yes. Sa ngayon. So far, sa ngayon wala pang dapat ipangamba pero ganun pa man, kailangan pa rin ng may din pagtitipid ng paggamit. Correct. Oo naman. Alright. Ang recovery period kasi ng Angat Dam normally is mid-July hanggang end of July. Start ng pag-angat ng Angat Dam. So medyo matagal-tagal pa po yan. Kaya sikapin natin na panatilihin yung pagtitipid ng paggamit natin. Richard, thank you so much for the assurance. Thank you so much po, Sir Richard. Okay, maraming salamat po at magandang umaga. Alright, so Richard Orendain, ang hydrologist ng Pag-asa. Daming bayan. Baka naman kayo kesyo narinig nating lahat na wala naman palang dapat ipangamba tayo Pero, sabi nga ni Sir Richard, as of now, sa ngayon po. Pero, kapag tayo po ay hindi naging responsable sa pagkukonsumo ng tubig, malamang sa malamang. Kanya lang, pagka ganito namang tag-init, yung ligo natin, talagang nag-triple. Pag naligo kayo, sahuri nyo yung hindi, wag na kayong maghubad at yung inyong suot, patuyuin nyo na lang sa katawan nyo. Sabunin na ninyo, sabay ligo, sabay laban na. Okay. Kusutin na ninyo. Akala ko papatuyuin nila sa katawan. Kusutin na ninyo na nakasuot yung inyong saplot.
Diretso sabon. Para pagka... paano naman yung mga libag-libag dito? Ganito yan Sister L. Di ikaw ay maliligo. Nakasaplot ka. Yung unang basa, huwag mong alisin yung iyong damit. Para basa na rin yung damit. Okay? Tapos, pag nabasa na yung damit, ilagay mo dun sa planggana kung saan ka nakatayo, sahurin mo ngayon ng iyong pambanlaw. Tapos iyong giyagisin yung damit. Di yung libag mo na punta sa damit. Giyagisin mo naman yun para medyo menos kasi pag hinubad mo si damit, maglalagay ka uli ng tubig para basain mo si damit. Doon mo naman. Ay, ang daming pa sikot-sikot ng tubig. Sayang naman. Lalo naman kung hindi naman... Tapos diretso na yan yun na ipanlinis ng CR. Kagaya mo, Sister, hindi ka naman nagdudumi halo sa iyong sinusuot. Dahil pag talon mo ng bahay, sasakyan. Pag talon mo ng sasakyan, opisina. Na hindi ka man lang naaalikabukan. Kaya yung kutis mo parang bangus na kinaliskisan. Akala ko parang bangus may kaliskis. Wala naman akong kaliskis. Baka isipin nila may kaliskis applicable ako. yan. Doon sa mga doon sa mga malilinis naman sa pananamit. Sayang Totoo. Pero kung kayo, syempre naman, kung kayo naman CWL. Diba? Ano yung CWL? Construction worker looks. Nakakainis ka. Baliw ka. Na gustong-gusto ni Tita Ems. Ay, talaga. Yung mga CWL. Talaga, ganun ang mga tipuhan ni Tita Ems. Kailangan, syempre, huwag nyo naman gagawin yung nakasuot, lalabanan nyo sa katawan. Wag naman. Medyo ibang landing ng dumi. Wag siguro pa isa-isa yung laba. Di ba? Pwede. Yung pagsabay-sabay na lang. Tama. Mga gawin nyo muna parang Christmas tree sa mall yung inyong tubal. Padamihin nyo muna. Hindi, pero yan, mga practical doable yan Huwag tayo aksayado sa tubig, ha? Baka tayo, sabi ng hydrologist natin although, wala pang dapat ipangamba, pero then again, mangangamba tayo pag tayo hindi naging responsable sa paggamit ng tubig. As what Sister L have said, gawin natin ang nararapat. Samantala, report muna tayo. Unahin natin ng mga pulis na hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos na makihalubilo naman sa komunidad, lalo na ngayong Tagbalas. Leth, RH number 14, Leth Narciso. Leth. Henry, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas magiging epektibo ang trabaho ng mga pulis kung pinagkakatiwalaan sila ng mga tao. Kaya naman hinimok ng Pangulo ang mga pulis na makihalubilo sa komunidad ng kanilang pinagsisilbihan. Sa pulong ng Joint National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na makakamtan ng mga pulis ang kredibilidad kung magiging bahagi sila ng komunidad. Pang-eengganyo pa ng Presidente sa mga miyembro ng PNP, bumuo ng magandang relasyon sa mga tao para malaman ang nangyayari sa kanilang nasasakupan. Punto ni Pangulong Marcos, kahit mayroong high-tech na makagamitan ang mga pulis, halimbawa sa paglaban sa illegal na droga, dapat pa rin maramdaman ang kanilang presensya sa ground. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala, ang mga estudyante naman dapat umanong may sapat na kaalaman sa CPR at first aid sa harap ng nararanasang matinding init. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L, sinusulong ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas ang panukalang batas para maglungsad ng first aid training na lalahukan ng mga estudyante. Layunin ng panukalan ni Vargas dahil sa nakakaalarmang heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang tumataas na posibilidad ng pagkakaroon ng atake sa puso. Ayon kay Vargas, ngayon tumitindi ang temperatura sa bansa. Hindi dapat baliwalain ang banta na mga sakit na merong kinalaman sa sobrang init ng panahon, lalo na ang cardiac arrest na bigla ang nangyayari at walang babala. Sa House Bill 4464, o ang CPR, First Aid in Schools Act. Ituturo sa mamamayan, lalo na sa mga estudyante, ang kasanayan sa pagsalba ng buhay para epektibong matugunan ang emergency situations na pinaluluba ng matinding init ng panahon. Sa bill, magkakaroon ng training program sa essential life support techniques. Kabilang na ang cardiopulmonary resuscitation o ang tinatawag na CPR para maging epektibo
ang pagrespondi sa mga individual tuwing merong emergency. Dagdag pa ni Vargas, kung merong sapat ng alaman ng mga kabataan sa CPR at first aid, pwede na itong gamitin sa panahon ng emergency, lalo na sa kanilang bahay kung kakailanganin ng medical attention ang sinumang miyembro ng pamilya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tama yun, hindi lang naman na ngayong panahon ng tag-init, dapat talaga ang mga bata, pag nasa hustong gulang na partner, marunong na ng first aid. CPR is one of basic. Oo, so tama yan. Sana makalusot yung panukalang yan sa Kongreso, Milky. Thank you. We have 17 to go before 9 in the morning. Bureau of Animal Industry. Baka ho kayo ay may kaunting kwan dyan. May kaunting anong tawag rin may kaunting oras pahingi kami. Maski kaprasong minuto lang. Aalamin lang namin ang epekto nitong tag-init na ito sa mga alagang hayop ng ating mga kababayan. At paano ba isi-safety? Alam naman ninyo yung mga alagang hayop sa bukid, karugtong ho ng sikmura yan. Mga taga Bureau of Animal Industry, ano ho? Oo. Baka lang pwede kami makahingi ng isang malabsak-labsak na interview sa inyo, ha? Si Colonel Annalie Carvajal Atienza, spokesperson ng Bureau of Fire Protection, atin ngang kapulungin. Ako'y po-focus lang ako, Sister El, ha? Sapagkat ako'y awang-awa sa mga sasakyang bilad na bilad sa kainitan. Akala ko nga yung sa naiya, baka kako biglang nag-spark na lang yung mga kuryente ng sasakyan. Dahil sa sobrang init. Colonel Carvajal, Colonel Atienza, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sir sa inyo at sa mga taga-pasunod natin. Ma'am, kayo ba'y na-involve doon sa investigasyon ng sunog ng sasakyan sa NAIA? As to the investigation itself po, hindi po kami ang charge. Nasa Directorate for Intelligence and Investigation. Ayun, pero teka muna, kanya kami napatawag sa inyo. Baka alam ko, kayo marami mga impormasyong maihahatid. Sa pag-aaral ba at saka siguro sa data, meron kayo riyan sa BFP, ang mga sasakyan ba ay nasusunog ng basta-basta na lamang sa sobrang init pagka nabilad ng maghapunan? Hindi naman po kasi kailangan po merong source of ignition. So kung ang pag-uusapan natin ay yung exposure lang sa araw, maski na nakabukangkang yung makina sa bunganga ng araw, hindi naman masusunog kahit lumang sasakyan. So far po, wala man po tayong ganong fire incident. Ayun. Pero yung mga bigla na lang nasusunog sa skyway, sa mga expressway natin, depekto ng sasakyan marahil yun, hindi naman siguro sa init na. That's probably po sa kanila ng electrical source ng kanilang sasakyan po. So, very good. Colonel Carvajal, ma'am, matindi po ang nararanasan nating init at napakarami po ng mga sunog na itatala natin, mga fire incident. Sa inyo po bang talaan sa datos po ng Bureau of Fire Protection, gaano na po tumaas po ba talaga yung insidente ng sunog sa unang quarter pa lang ng 2024? Yes po, sa ating datos nasa 37% na po ang itinaas natin simula January 1 hanggang April 26 po. Ano ito? Mas mataas kumpara sa last year, same period? Yes sir, opo. Same period last year po. Saan may attribute yan? So sobrang init na rin ng panahon? Kasama na po yun, plus yung pagbabalik natin talaga sa normal way of living natin. Bakit to? Kasi nung may pandemic? Nung pandemic po, bumaba po ang ating mga fire incidents. Kasi walang masyadong gamit. Teka muna. Fire extinguisher. Ako ipo-focus ng kaunti rin Ang fire extinguisher bagahoy, Kwan, sino ba ang pwedeng magkaroon yan? Pwede bang kahit kada bahay na kaya naman bumili? Ay, dapat meron yan. Yes po, pwede po kahit sino dahil ito po ay isang first aid na tinatawag natin. Pag nagkaroon po ng maliit pa lamang, ika pa nga incipient fires.
So hindi po ito parang isang kagamitan na kinakailangan pa ng permission ninyo para bumili. Yes po, ang atin naman po diyang purpose niyan is hindi na lumaki pa. So agad-agad po magagamit natin yung fire extinguisher. Oo, pero siyempre kailangan din siguro may proper seminar on how to handle fire extinguisher, ano? Yes po, kaya ina-advise po talaga or ini-encourage natin especially sa residential, although sa ibang type of occupancy like business, industrial, hospitals ay required po talaga siya sa fire code. Ayun, very good. Opo, Colonel, maitanong ko na lang din po dahil yung susunog na nababanggit ko po kanina, nabanggit nyo na rin po na tumaas nga po yung kaso or yung bilang po ng mga sunog po ngayong unang quarter ng taon. Kumusta po yung Bureau of Fire Protection? Tayo po ba ay well-equipped naman po pagdating dito sa pagresponde, lalo na po sa sunog? At problema nga po natin, dahil matindi ang init, yung tubig na gagamitin natin sa pag-apula ng apoy. Kumusta po ang supply ng tubig? Saan po ba kumukuha ang BFP ng pamatay ng sunog na tubig? Sa pagdating, ma'am, sa tanong natin na equipped ba ang BFP, sa ngayon po, malaki pa rin po ang kakulangan natin. But ito na po, nakalatag na ang first year ng ating BFP modernization. So nakatutok po tayo sa procurement ng mga kakulangan ng fire truck para malagyan yung per municipality. To source of water naman po, ang mga hydrants po ang ating primary sources of water. But when it comes to operation na talagang there are times na wala na halos na mapagpunan, yung nearby na mga streams or available water, ay yun po ang ating ginagamit. Oo, nabanggit din niyo yung procurement. Ilang munisipyo pa sa buong Pilipinas ang walang pamatay sunog na mga truck? As of March 2024 po, nasa 120 municipalities. Ang wala? Yes, sir. From the total of how many? Ay, hindi ko lang po hawak. Ilang bang munisipyo? That's municipalities and cities na, combination na yan, ano? Opo. 120 municipalities, marami rin may pahuyon. Yan bang mga 120 na ho yan, mostly mga nasa probinsya na lang yan? Yes po, sir, at majority po ay mga isla, kaya it will require po talaga enough budget, especially sa pag-transport. However po, in relative to that, ongoing na rin po yung mga collaboration with local government units sa signing of deed of donation ng lote para po sa pagpapatayo ng fire station and eventually may house na po yung fire truck. Anong kondisyon bago mabigyan ng fire truck? Kailangan may fire department muna? Yes po, kasama po may yun. Building? Oo. Merong fire station. Yes. Fire station? May fire station. Oo, nako, pag walang fire station, sabagay, tama nga. Saan mo naman dadalhin yun? Sa wala kang pag-gano'n. Oo, baka yung truck ay gawin lang sasakyan pag magsasabong ang mga... yung mga hindi matitino. Teka muna. Pero, Colonel, posible, kasi may mga naririnig ako, ito gusto ko rin sanang i-suggest kung possible ba at kakayanin ba. Pwede ba tayong bumili ng bumbero na ano tawag? Ano ba tawag nyo riyan? Chopper fire truck. Ano ba yan? Tawag nyo riyan? Yes po. Kasama na po siya sa ating BFP modernization program. However, aantayin pa rin po natin yung budget po allocation for this program, for this procurement. Anong tawag rin? Nasa kuwan ho ninyo yan? Nasa pipeline ninyo yan? Nasa listahan ninyo na makabili kayo ng pamatay sunog na helicopter? Yes, sir. Opo, kasama na po siya sa RA 11589 na for rescue and firefighting operations. Kailan ang target ninyo na makabili niyan? Ayun po, it's mid of the buong program, 10-year program po siya. Nako, multi-year. Given the chance na ma-priority, mas maigi po. So nasa procurement plan, 10-year yan? Yes po.
po. Oo, kasi partner, usong-uso yung mga grass fire, tsaka yung mga sunog sa mga high-rise kabundukan. building, mga high-rise building, Yes. Oo, tama yun na meron tayo niyan maganda yan, ano. Pero siyempre, pagka may isang helicopter bag, ilang volume ba ng water, ng tubig? Gaano ba kadami ang kaya niyang bitbitin? Ayun po, double check po natin sa specification. Hindi ko lang po hawak At saka di ba may mga may mga pamatay sunog yata, kung di ako nagkakamali, na hindi na naman necessarily tubig. May mga pulbos ako nakikita sa pelikula ba ito? Powder ba yun? Sa parang katulad ng fire extinguisher. Di ba? Colonel? Yes po, meron po tayong mga ganong fire trucks na AFFF ang... Oo, ayan. Anyway, sige. Maihabol ko na lang kay Colonel Atienza ano. Ma'am, kumusta po yung pagresponde natin? Naputol lang ating interview. Ayan. Itatanong ko sana kung gaano ba katagal yung pagresponde natin sa isang sunog. Halimbawa, may tumawag ngayon. Mga ilang minuto kung gaano kabilis nakakarating ang responde. Tsaka at yung paalala first, dun sa second ating alarm, Task Force Bravo, ano ba yung mga ganyan? Nandiyan pa ba si Colonel? Nandiyan pa ba si Colonel? Naputol. Colonel? Naputol na yata si Colonel. Di bale. Basta ganun rin na lang ho, para kayo'y para tayo makaiwas sa sunog. May mga pagkakataon na negligence po yan akala natin tayo'y kampante na sa bahay. Di ba? Yung mga naiiwanan po nating mga nakasaksak na appliances, lalo pag-aalis. Yung mga nagdidikla pa na kuryente na magkakadikit. Colonel! Yes po. Paki-educate nyo nga uli muna kami. Ano ba yung mga pangkaraniwang pinagmumula ng sunog sa bahay na pagka minsan nakakalimutan ng ating mga kababayan? Kapag home fires po ang pinag-uusapan natin, based on statistics, commonly po ay kuryente. So yung mga electrical connections natin, paggamit, lalo na ngayon, tag-init, paggamit ng electric fan, aircon, pati na rin po yung matagal na nating pinapaalala, no, yung octopus connection, yung po mga extension wires na kinakagat ng mga mga daga na hindi natin na-maintain. Kasama din po dyan pag home fires yung cooking, napapabayaan, na iiwan, or LPG na nag-leak. Yan po ang madalas nating na-encounter sa responde po. Nako. Tsaka ho yun sigurong mga illegal connection ng kuryente sa mga bahay-bahay. Yung Magic jumper. Mga jumper. Yes po. Kasama din po siya na madalas ay nag-spark at yun nga po, nadadamay na po yung halos dikit-dikit ng mga bahay. Ideally ho, sa bahay ba, pagka nakasaksak na mga 5 electric pan, nakasaksak pa si Frigidaire. Tapos nakasaksak pa minsan may aircon pa. Ano ho yan? Huwag sasabay-sabay pa yung mga gadget, huwag isabay-sabay ng isaksak. Hanggat maaari nga po, ganun, sana yung thinking natin, huwag sabay-sabayin. But, and make sure po tayo na yung at the time na nag-construct tayo ng bahay, and then nagkakaroon kasi tayo minsan ng lumalago ang pamilya, nagre-renovate. Tayo po ay nagdadagdag ng kung ano-anong equipment or appliances, pero yung source of kuryente natin from the time it was constructed, hindi po nadagdagan. So, magkakaroon po talaga ng problema kapag gano'n. Pero paano yun? What does it mean? Kasi kung nagpagawa ka ng bahay, itatap lang naman ng Meralco yung kuryente mo sa kung anong poste meron doon sa lugar ninyo. Yung pasok ng kuryente manggagaling doon ang source niya, yung nasa kalye. Ibig sabihin ba, pagpasok sa bahay, dapat meron kang sariling voltage regulator ba ang tawag niyan? Colonel? Opo, tama po. Para po nga ma-regulate yung ating kuryenteng na u-utilize sa tahanan po natin. Pero better safe siguro, talagang dapat pakialaman na ng mga electrician yan. Pag magpapatayo tayo at magre-renovate tayo ng bahay, ikonsulta sa mga marurunong. Better safe. Yan po ang pinaka-best na option. Better safe, may maintenance din ng kuryente sa kada bahay. Para ma-check man lang kung may mga talop-talop na bari at may mga nagdidikit na riyan. Colonel, salamat na marami sa inyo. Have a good morning.
Salamat po. In case of any emergencies, dial lamang po 911. Good morning. Thank you. Si Colonel Anneli Carbajal Atienza, spokesperson ng BFP. Alam mo, partner. Baka sabihin naman kasi ng ating mga kababayan tika mo na, ang tinanong ninyo tungkol doon sa sasakyan Kernel pero siyempre wag ho ninyo pagdududahan ng kaalaman nito mga ito. Dito'y taga Bureau of Fire Protection. Yan po ay well-trained, well-seminar dito mga ito. Alam po nila ang kanilang trabaho. So, yung mga may-ari ng sasakyan, kung nabibila doon sa araw, huwag kayong mag-alala. Pero, make sure na yung mga connection ng inyong electrification sa sasakyan ay walang naglilik, lalo na baka mamaya yung inyong mga fuel pump ang tawag niyan. Yung mga tangke di gasolina ninyo, baka mamaya may moist na yan. Baka mamaya natutuyo na yung tubig ng sasakyan niyo. Tsaka ako natutunan ko, huwag kayong magpapark ngayon sa damuhan. Huwag rin kayo magpapark lalo na sa Talahiban. Buti na lang. Ano gagawin mo sa Talahiban? Ano gagawin sa Talahiban? Alam mo na, minsan, alam mo naman yan. Ikaw lang yun. Hoy! Kasi doon ko sa makahiya. Hoy, makahiya. Baka yung gulong ko medyo manipis na mabutas pa. Kidding aside, ingat po tayo. Yung mga pagpaparkingan natin na maraming mga tuyong dahon, tabi ng kalsada, lalo na baka mamaya maitsahan ho ng upos yan. Nako. Tinamaan ng kulog na yan. Tsaka yung mga nagyoyosi po maging responsable din. At saka paalala dun sa ating mga kababayan, tumawag po muna tayo sa 911 para po dun sa emergency na kaysa po munahin nyo yung pagla-live. Subukan mo nga, Greg, yung 911 kung may sasagot nga. Grabe. Tapos kapag ka may sumagot, sasabihin, ba't po kayo tumawag? Hindi, try lang natin. Baka mamaya naman yun ba'y talaga yun sa panahon ng emergency, natatawagan ba yung 911 na yan? 2 minutes. Baka may reklamo pa tayo. 2 minutes after 9 in the morning. Daming bayan. Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ito, Justice, ating testingin yung sinasabi ni Colonel Atienza. Colonel, ano po ito Walang mali siya po ito. Gusto lang naming matiyak at matiyak ng ating mga kababayan kung yung 911 pag tinawagan, in case of emergency, ay may sasagot at may makakapulong. Okay. Itatry nating tawagan ngayon yung 911. Makinig kayo. On air po ito. Actually ito, real time. Sige, go ahead, Tita M. Tawagan mo at i-patch mo kung ano ang kung may sasagot dyan sa 911 na yan. Kasi kung yan in case of emergency nga, pinag-uusapan natin sige nga. Ipakinig mo na nagri-ring. Nasa na? Patch mo. Pakiulit. Okay? Yan, nagri-ring 911 po yan. Thank you for waiting. Your call will be attended to as soon as an agent is available. Saba. Thank you for waiting. Your call will be attended to as soon as an agent is available. Nakakadalawa na tayong will be attended 3 na, pang-4 na yan. 9 emergency. Morning. Yes, good morning. Sure emergency. Is this 911? Yes po, sir. Yeah, you're on air at DCRH. We're just testing the line. Okay, sir. If it's available right now in case of emergency. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye po. Okay, bye-bye. Salamat. Ayun. So at least totoo naman na mayroon talagang sumasagot. Sa DZRH na patunayan po natin may sumasagot sa 911. Very good. So apat na beses will be attended shortly. Yun. So may sumasagot naman. Very good. Pero very at least may sumasagot. Yun yung maganda kasi baka mamaya walang sumagot. Diba? Kahit medyo parang inaantok si ate, umalambing lang talaga ang boses. Sumasagot naman. Yes. Sabi natin, what's your emergency? Thank you, Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat. Kasi dapat pagka nagbigay talaga ng number ng mga government agency, especially, may mga ganyan. Ano ba yung PNP? Meron din yan May mga hotline. Lahat ng hotline. Ang nakakalungkot lang kasi partner, ito personal experience natin. May mga ilang nagbibigay ng hotline. Wala naman talagang sumasagot. So, yun yung problema. So, pero at least ito meron. Lahat ng hotline, pag sinabing 24/7, huwag kayong mangiming testingin. Yes, subukan po natin,
para humalaman natin kung talagang kung hindi naman tayo namamarang ba ang tawag hindi ron? naman po yun na prank or what. Ito po ay para din sa kaalaman ng ating mga kababayan. Na once na tumawag po kayo, ay meron pong sasagot sa inyo. At may re-responde kung ano man ang ating pangailangan. Alright, so thank you Colonel Atienza, 911. Salamat. Yun po, 911 po yun ng Bureau of Fire Protection. Pag may sunog, tawag lang kayo agad, ha? Para mabilis silang makaresponde at makapagbigay ng mga bomberong available sa area. Samantala, we have 11 minutes after 9 in the morning sa Caloocan. Nakipag-ugnayan daw po yung Caloocan sa Bureau of Immigration para mapigilang tumakas sa ibang bansa ang suspect sa pamamaril sa isang lalaki. Edwin Duque, RH number 23. Edwin. Tama, Henry, kinumpirma ngayon ng Caloocan Police na nagpag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration para mapigilan yung seaman na suspect sa pamamaril sa isang lalaki dito sa Caloocan. May mga target na rin naman silang lugar ng Caloocan Police na maaaring ang punta na suspects. Ito yung namaril Henry kay Marty Gutierrez ng Tambacol Street sa Barangay 28 sa Caloocan. Ayon kay Police Governor Robel La Cuesta, puspusa na ngayon yung ikinasang man at operasyon ng tauhan ito sa substation na si Commander Captain Silo Lopez. Ayon sa opisyal, makarang mapanood yung kuha ng CCTV camera sa lugar, ay agad na natukoy yung pangalan ng suspect na si Chris Vergara Jr., residente ng Dimasalang Street sa Barangay 26. Gamit ang 45 kalibre ng baril na malapit ang barilin ni Vergara ang biktima na si Martin habang ito ay nakatalikod sa harap ng kanyang motorsiklo sa harap din ng MJ Restobar. Ayon sa mga saksi, nagkaroon muna ng matinding pagtatalo ang sa pagitan ng dalawa na gumaganap yung pamamaril. Hindi akalain ng biktima na sinundan ito ng suspect, kaya tiwalang nagtungo sa kanyang sasakyan at hindi nito napaghandaan yung tangka sa kanyang buhay. Nanawagan naman ngayon ang tiyuhin ng suspect. Ito kay Martin at tata nito na harapin yung problema upang maayos at dapat din niya sumuko. Sa ngayon ay nagluluksa itong naiwang pamilya ng biktima ito sa May Pao Funeral Home. Teka muna, Edwin. Yang suspect saka yung biktima, nagiinuman ba sa resto bar? Nagkita, nagkaroon ng pagtatalo, hindi sila magkapitbahay, hindi sila magkalugar, hindi sila magkakilala, nagtalo lang sa resto bar? Sa isang bilyaran, doon pa lang daw, doon sa pustahan, nagtatalo na. Okay. Mukhang hindi sila nagkaintindihan doon sa latag ng isa at nung maningil ng isa. Kaya mas kung kikita natin sa CCTV camera, mas matapang yung biktima dahil ang laki. So lumabas yung suspect kasama yung kanyang tatay para maawat na sana. Pero sinundan na suspect ang biktima. At nang panatag na itong biktima Henry at pumunta na sa kanyang motorsiklo, bumalik yung siban. At sunod-sunod na malapit ang paputuhan. Teka. Yung seaman ay iniwanan na yung biktima, yung suspect na seaman, iniwanan yung biktima, sinundan pa ng biktima. Yung biktima ba yung sinundan ng suspect? Itaboy, una kasi tinaboy nito palabas ng bilyaran. Kaya sa pilitang umalis yung dalawa, yung suspect at kanyang tatay. So itinaboy na, kumbaga, inawat na, pinapauwi na yung suspect at yung tatay. Bumalik. Hindi akalain bumalik. Doon pagbalik, pitpit na yung baril na ginamit ito sa pamamaril. Siyam na basyon ng bala yung nakita sa lugar. Ibig sabihin, sunod-sunod yung putok na pinakawalan ng suspect. So seaman yan na nag-a-abroad yan, nasa kayo ng barko? Ayon sa pulisya, nakatakda ng umalis yung suspect. Nako! Kaya ang ginawa ngayon, nakipag-coordinate sa Bureau of Immigration na baka sakaling tatakas. Nasa watchlist na yan. Pero may pamilya ba? May pamilya ba yung suspect? Sayang naman yung kanyang trabaho. Henry, may pamilya. Yung biktima, yung biktima, lalo naman ang sayang ang buhay noon. May pamilya rin yung biktima at dalawang anak yung kanyang iniwan. Nako.
At ang panawagan nitong asawa, sana sumuko na panagutan niya yung kanyang nagawa. Dahil sabi nga doon sa interview, tinanggalan ng karapatan o tinanggalan ng tatay yung anak at tinanggalan rin siya ng asawa dahil nga doon sa pangyayari yon. Kaya nagkasa ng manat operation ng Caloocan Police ngayon at binerify na rin nila sa licensing division. Walang naka-record na may baril itong biktima. Ibig sabihin, maaaring baril ng iba o hindi lisensyadong baril yung ginamit sa pamamaril. Oo, taga saan ba yan? Taga Caloocan mismo o dayo lang din sa Caloocan? Yung biktima, taga barangay 28. Yung suspect, taga barangay 26. So magkalapit lamang ito. Baka more or less magkakilala naman yan sa mga... Oo, kung naririyan lang pala 26, 28, isang pagitan lang. Parang sabi ng Chuhin, para magkakilala lang kasi sabi nga sumuko na para ayusin na yung lahat. Kasi nangyari ng krimen, hindi naman dapat daw takasan dahil nandiyan na yan para mapabilis at hindi natatas. Tatlong lugar na posibleng punta ng suspect ay bantay sarado ng PNP. Kunting-kunti na lang daw at matakma na ito. Yun na lang ay medyo pakiratawa pa rin. Teka muna, ikamoy naiapunte na pala, nadala na pala, kumbaga napaalis na doon sa lugar bakit naman bumalik pa? Hindi pa nagpasensya. Kung magkano man ang nadisgrasya sa pustahan, Sister El, dapat nagpasensya na muna. At nang hindi na nagka-problema ng ganyan. Problema, hindi nasusolve sa isa pang problema. Impormasyon na mukhang galit na galit yung pamilya ng biktima. Siguro isa rin. Baka magantihan. Kaya, hindi nga, dapat yung silakbo ng damdamin, pinaglabanan niya at di na niya binaril yun. Umuwi na lang sila at kung may pustahan man naku, kawawa naman. Sige, Edwin may dala-dala kang baril nararagdagan. Anong baril yung ginamit, Edwin? 45. Anong pangalan ulit? Anong pangalan ulit nung suspect? Yung suspect, Henry, ay siya itong si Chris Vergara Jr. 37 years old. Vergara Jr. Vergara Jr. Yan yung si Man. Yung biktima naman ay si Martin Gutierrez. Martin Gutierrez. Alright, sige. Edwin, salamat. Ayan, Henry, wala pa rin. Ayan, follow-up report, wala pa rin dito sa Caloocan, Operation 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Pagkahirap-hirap pa naman ngayon, bakasan pa sa barko, partner. Oo, bago ka magka-chance na ikaw ay makaalis, lalo kung international ang iyong sasakyan ay pagkahirap-hirap. Mahirap talaga. Sobrang tagal ng proseso nila ngayon dahil mahigpit. Iba na yung standard ngayon. Pagdating sa pagsakay ng pagsampa ng barko ng ating mga seafarer. At pagka ikaw ay seaman, ang daming nakaatang na responsibilidad sa balikat mo, sa pamilya mo. Dahil talaga namang kumikita ka ng maayos-ayos. Although napakahirap ng trabaho sa barko. Paano na yan, Mr. Vergara? Vergara, ano? Pilyedo? Si Chris. Chris, nako, sana naman maayos itong problema mo. At makasakay ka uli kung sakasakali pang bibigyan ka ng chance. Pero lesson learned po yan sa ating mga kababayan. Hindi po nasusolusyonan ang isang problema ng isa pang problema. Until lamig lang. Lalo pagka ganyan kayo may mga magagandang trabaho, pagpasa Diyos nyo na lang kung may kaapihan man lang kayong na... Alam mo, effective yung yung kapag ka naiinis ka na. Ako, pag sobrang buisit ka na, pag nainis ka, ay Lord, ikaw nang bahala. Gaganon ka na lang. Kahit inis ka na. Nagliliwanag ang iyong isip at kalooban. Gumagaan yung pakiramdam. Konting tingala lang sa langit at baka mamaya pag tingala nyo sa langit, mananalo kayo ng Malakas prizes. Oo, diba? Yung Malakas natin, nandyan po ngayon sa may harap ng kapilya ng, INC? Tama ba ako? Sa Pineda, Pasig, sa Barangay San Isidro, Pineda, Pasig. Nariyan po ang aming Malakas promo. Pag nakakita po kayo ng 511, matipuno, tapos matangos ang ilong, at krukat ang buhok, at talaga po namang mala dingdong dantes ang itsura, hindi po si Sherwin yun.
Baka ho naligaw lang sa area. Pero pag nakakita po kayo dyan ng male version ni Ella May Saison, si Sherwin po yun. Huwag kayo nagagalit. Pero sa mga gusto pong manalo, mga taxi driver, grab driver, punta lang po kayo dyan. Diretso na po kayo dyan para manalo kayo ng 1,000 pesos. May grocery na, may t-shirt pa, at may pa-vitamins pa po yan. Kaya punta na. Sige. Samantala, punta naman natin ang update mula dyan sa may Quezon City. Ano nangyari? Bal, may pumunta namang taga-Meron, ba't ang ganda na ng ngiti mo? Si Bantag ba yan? Summer 5. Meron kasing nakangiting Christian Manyo sa harapan ko. Asan? Ipakita mo nga yan sa amin yan. Namimiss na namin yan eh. Asan? Pogi-pogi Pogi-pogi Ba't tumatago ka na? Magaling Baka daw mamimohan. Kapuso! Ito. Val, may clearing operation pala dyan na ginawa ang MMDA. Ano ang update dyan? Ito, tingnan ninyo itong mga pinagpapaklas na ngayon ng mga tao ng MMDA. Itong napakaraming mga harang dito sa supposed to be ay gagamiting alternatibong ruta sa pagsasara ng Kamuning flyover. Ito yung maring daanan, pero paano nga naman madadaanan kung napakaraming mga estrukturang nakaharang dito sa lugar. May kainan na dito sa kalye. Kainan sa kalye. Parisan ba yan? Mga tindahan. Mukhang parisan eh. Mukhang parisan. Ano ba yung, ito, mukhang tinola yan. Ano ba itong mga ulam? Napakaraming mga, ito. Yan yata yung parisan ni Maligno eh. Ito. Tingnan mo ito. Ito, meron talaga. Talaga? Ano tate? Panganang baboy. Ito, napakasarap na ulam. Ito. Ano yan? Ayan, may munggo, tinaktakan. Teka muna, pero yung lugar na yan ay alternative route siya na yan pagka isinara na yung Kamuning. Correct. Gano'n na kayo katagal ditong nagtitinda? Gano'n na katagal natin? 6 years na raw. Oo. Pero aware ba sila na gagamiting alternative route yan? Inis nga itong mga tauhan ng MMDA dahil matitigas ang ulo. Pero hindi ba bangketa na yan? Paano naman gagamitin ang sasakyan yan? Hindi na magagamit dahil bangketa nga ito. Kung makikita ninyo, Henry, ayun, habulin lang ng ating camera. Yung isang truck na yan, punong-puno na ng mga nakahampalang dito sa kalsada. Hindi, Val. Kahit naman i-clear yan, anong sasakyan ang pwedeng dumaan dyan? Motor at bisikleta lang. Nakakadaan naman, kaya lang makikiraan ka. Huwag kang basta-basta dumadaan dito. Dahil makipot. Hindi nga. Kung ang purpose kaya cleaner para maging alternative route yan, ang dadaan lang din dyan ay motor at saka bisikleta. Hindi rin kaya ng 4 wheels dyan. Kaya ng 4 wheels, Henry. Maluwag. Kaya. Ayan, yung kung may papakita natin malawak ito. Ito nadadaanan pala sa kabilang side. Ito kasi medyo gilid na pala yung sa kabila. Oo, gilid na yung kabila na yun. Pero etong lugar na ito, kung makikita ninyo, maraming mga sasakyan yung tumadaan. Ayan. Malawak ito Kung wala lang mga nakahambalang, meron pa rito vulcanizing shop. Ayan, pakita mo nga yung vulcanizing shop. Yan yata yung naglalagay ng pako sa dulo. Yan ang sinasabi. Di ba yan ang sinasabi nga natin, Bal? Kung lahat ng mga tributaries, wala mga nakahambalang na ganyan. Yung binabanggit natin maski na sa EDSA ay masiksikan, pwedeng daanan yung mga ganyan Magko-connect-connect. Walang para hindi magko-connect-connect. Yun naman ang purpose nitong ng MMDA at ng maging ng DPWH at yung iba pang mga local government units para magdugtong-dugtong itong mga daanan na ito at makarating yung ating mga kababayan sa kanilang pupuntahan man saan mang bahagi ng Metro Manila na hindi na dumadaan dito sa nagsisikip ng bahagi ng EDSA. Katulad nito, pagdating ng Mayo 1 ay isasara na itong bahagi ng southbound ng Kamuning flyover matinding traffic yung inaasahan. Kaya eto, malawakang operasyon ng MMDA ang isinasagawa ngayon katuwang ang Quezon City government para nang sa ganun ay linisin sa harang ng mga struktura itong mabuhay lane at kanugnog na mga lugar na maring daanan ng ating mga kababayan. Kaya kanina meron pang
meron pang umaalma, yung nagtitinda, nagtayo ng sarili niyang tindahan doon mismo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang tinitinda ay mga ulam. Nakikipag-argumento pa kanina yung isa doon sa tindera. Ang sabi niya, naghanap buhay lamang, kaya napipikon at nahiling na lang yung mga tauhan ng MMDA na pinamumunuan nitong si Task Force Head itong si Gabriel Go. Si Ginoong MMDA Task Force Head. Gabriel Go. Gabriel Go, kaya mo yan. Gabriel Go. At ang MMDA, at itong si MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas. Sila yung nangunguna mismo dito sa isinasagawang malawakang operasyon na ito para linisin sa iba't ibang mga nakahambalang na struktura itong bahagi. Pero nabigyan ba ng kwan yan, Val? Nabigyan ba ng prior notice yung mga yan? Abisuhan ba sila? Hindi naman na kailangan bigyan ng abiso dahil mayat maya ang sinasagawa ng MMDA dito sa lugar na ito, maging yung Quezon City Transport and Traffic Management Division, ay regular yung kanilang sinasagawang operasyon dito. Pero nga lang, pagtalikod nila, balik uli sa pagtitinda. Balik uli sa pagtitinda. Ano nangyari na rin sa, may bumalik na bang mga taga-Meralco ron sa pinuntahan mo kanina? Ang binabanggit nga ng Meralco ay pupuntahan nila ngayong araw na ito. Meron na tayong contact mismo dito kay Aling Flor Angeles. Flor Angeles. At isusumbong niya sa DCRH News sa sandaling hindi puntahan. Hindi puntahan. Hindi tumupad sa kanyang pangako ang tagapagsalita ng Meralco na si Ginoong Josal Derriaga. Ay isusumbong daw niya sa atin dahil ang kanyang binabanggit Henry at Sister L ay mabilis daw silang maningil, pero kapag naman nagkaroon ng problema ay pahirapan. Sige, thank you, Val. Binabanggit. So mula rito sa Scout Madrinian, dito sa Barangay South Triangle, dito sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming. Thank you, Val Gonzales. 26 minutes after 9 in the morning. Bago tayo mag-break, ito, meron na palang sagot dito si Claire ng Meralco. Sino ba si Claire? This is Claire from Meralco Corporate Communication. I'll be handling DCRH concerns and requests moving forward po, ma'am. Naibato na namin sa Balintawak sector yung concern raised ninyo kay Sir Joe. They're on it na po, ma'am. Okay. Ayun. Aling anong pangalan ni nanay? Aling Claudia. Nag-invento ka na naman ng pangalan ko sa'yo. Kung sino naman po, Aling Claudia, yung concept ni Val. Nakalimutan ko pangalan Nakalimutan ko. Pero, ayan ito, po. Antay-antay lang po. Yung taga Meralco ay pupunta na raw riyan. At bukod kay Joe, ay pati si Claire, maraming salamat kay Manong Joe ng Meralco thank you, Manong Joe, pag-aaksyon. Anyway, teka muna, bakit yung isang inaanak ko ron at saka kinakapatid mo suplado na? Oo nga, alam mo yun, wag mo na yung anakin. Sa ere sinabi, no? Kinakapatid ko yun, lumipat na Lumipat lang, di na tayo kilala. Padala ka nga ng Snabero. Padala ka nga ng panganang baboy din Makapagtago ka sa camera, parang di ka dito dumadaan minsan. Ay, shout out sa mga taga News Center ng DZWB. Alam ko nakatuto kayo sa amin. Thank Isang you. magandang umaga. Kapuso! Batiin mo to. Nanonood sa atin, nandyan ngayon sa Clark. Of course, kasama niya sila Sir Aman Tosino. Yung event ng mga mason. Pag sa init diyan, baka ang pamuto mo. Iba naman. Kabayang Arman, naglalamutak na rin. Hello, Sir Aman. Ingat po kayo dyan nila, At sa lahat po ng mga mason, mabuhay po kayo. At sana po ay maging successful ang inyong event. At batiin din natin ang happy birthday. Isinento sa akin nila kanina. Wag ko daw kalimutan. Si Lieutenant Colonel Raymar Perez ng Presidential Security Command daw ito. Pasensya na ho, yung dialect kasi ay mukhang Ilocano. Brother Police Lieutenant Colonel Mike Masangkay ng Hiram Lodge. Sabi niya, iti Hiram Lodge ken ni Colonel Bernard Dragos. Diba? Happy birthday. Pagbati agapo ken Brother Colonel Joseph Dator.
iti Horam Lodge 88. Oh, Ayan. yan, ha? Happy birthday po sa inyo. Pasensya, Ilocano ang hirap basahin. Kuya Sabi pa Rondel dito, Diaz. Justig Agina Apo. Yan. Ayan. Oy, Kuya Rondel Diaz dyan sa San Pablo, ha? Salamat sa iyong mga bukal na pagtulong sa ating mga kababayan. Si my fellow director Rondel Diaz, si Kuya Rondel Diaz ang Laguna. Salamat sa iyong bukal na pagtulong. Thank you! 30 minutes after 9 in the morning. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Wala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Justice! Ako, sabi ni Justice Martires, palitan na natin yan. Gawin na natin kauri. Kauri Justice, yung programa. De, alam mo naman tayo, kauring tunay tayo ng ating mga kababayan. Ramdam natin ang hapdi ng sigmura ng lahat dahil alam mo partner, you are I. Pang 2025 na yan. Kuya Victor De Leon Lima. Oy, Kuya Bong Ariola. Sabi ni Kuya Bong Ariola, actually yung 117 meron na tayo dati niyan eh. Yung emergency line ng PNP yata, kung DILG 117. Pero ang problema, tama nga naman siya, yung response time. Kailangan kasi pag dial mo pa lang, hindi ka pa naghihilo, naghihilo na yung nasa kabila. Kaya nga emergency response But at any rate, maganda rin naman na naka-4 na try tayo doon sa 911 kanina. Sumagot naman. At least may sumagot. Basta kung payo lang sa mga taga-gobyerno. Baka bigyan din natin sila ng benefit of the doubt. Basta pag kayo ay nagsabi ng mayroong contact line emergency response kayo na 24/7, make it sure na may sumasagot at may mag-aatine sa mga tawag ng ating mga kababayan. Hindi ba? Tingnan nga natin ang sitwasyon naman ng mga irigasyon. Si Engineer Eduardo Gilian. Si Engineer Gilian, kaibigan natin na taga-NIA, ay ating kausapin. Saan ba kumukuha ng tubig kaya itong mga ito? Hindi kaya naiiga na yung mga water source nila? Engineer Gilian, magandang umaga po sa inyo. Si Henry Uri at si Elaine Apit. Sir, magandang umaga po sa inyo at sa mga taga-pagkakas. Morning po. Good morning, Engineer. Teka muna, saan ba kayo, ano ba ang mga water source ng mga irrigation natin? Di motor? Hindi naman ba. May mga iba't iba, sir. May mga reservoir type dams, merong diversion dam, merong solar, medyo motor din po, medyo kuryente. Ayun. Pero sa ngayon kumusta ang daloy ng tubig? Marami pa ba? Delikado ng maiga o wala tayong problema? Kami naman po natapos na ho yung dry season natin. Naghihintay na po kami para sa itong pang-tag-ulan natin na sumanad yun ang pagsasaka pa po natin. Pero ito naman pong dry season natin, despite na El Nino, di ho ba nakita nyo naman tumaas ang production natin ng palay. Although bumaba yung ating taniman, tumaas naman po yung production natin ng palay. Pati mais, In other words, yung inyong sinusuplayan ng tubig ay hindi na masyadong marami kasi paharap na tayo sa anihan. Wala na po. Pero meron kaming meron kaming third cropping. Ito pong contract farming natin. Kasi alam niyo po ang NIA kasi, meron kaming sa mga ibang system namin, may mga pump irrigation tayo. So alam mo naman, pag inandar mo yung pump, may tubig na. So yun, doon namin ginawa yung contract farming namin. Around 40,000 hectares po ito sa buong bansa. So kahit na may El Nino, kahit na may kami na may nagtatanim pa ng around 40,000 hectares para dito sa ating contract farming na yung budget ibinigay po ng Kongreso sa atin. Very good. Opo. Engineer Gilian, update lang po dahil ang Pangulong Bongbong Marcos ay nag-utos po sa NIA na bigyan po ng tulong yung ating mga kababayan po dyan sa may Occidental Mindoro na labis po na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Kumusta na po? Ano na pong update? Ano na po yung aksyon na ginagawa ngayon ng NIA? Matagal lang namin pinaghahanda na ito, ma'am. In fact, hindi lamang sa Occidental Mindoro ang utos ng ating Pangulo, kundi sa buong bansa. So may mga nakalatag na po kami mga project dyan, pati yung ating design and build manual, nakakasa na rin po. So ready po kami mag-implement ng mga malalaking projects. At
ito naman pong budget natin for 2024 ay maganda naman po yung pag-spend natin, yung absorbed capacity natin. So, dito naman po sa Occidental Mindoro, may mga proposed project po kami dyan. May, in fact, may high dam pa nga kami gagawin dyan. Kung sa may lipitan, tinatawag sa San Jose. Opo, yun pong San Jose. Rizal, po. So, yung high dam na itatayo natin dyan, mga 7,000 hectares ang may irrigate. So, kasama na yung pinuntahan namin ng ating Pangulo doon, kasama yung area na yun. So, isipin po ninyo, yung meron kaming pang short-term solution dyan, yung mga solar farm, Kung punta na kayo sa Facebook page ng NIA, makikita nyo, araw-araw, ang dami namin turn over. So, yun naman pong high dams natin. Ito po kasi lagi ko pong sinasabi, ito yung hitting two birds with one stone. Kasi nga, pag tag-ulan, nakakaipon ka ng tubig. And of course, pagka tag-araw, diyan mo ginagamit yung kaipon mong tubig. So, pag may pang-La Nina ka na, may pang-El Nino ka pa. And for the record, ma'am, sir, mas gusto po namin na may El Nino kasi maaraw, mas mataas ang yield ng palay natin. Oo, tama. Yan ang kainaman ng inhinyero ang nasa niya. Engineer, nakagaya mo Hindi, totoo naman yan. Hindi sa dahil kausap ka namin kasi alam mo ang talagang alam mo ang talagang trabaho at nakakalkula mo ang mga dapat gawin. Sir, modest as siyempre naging mayor po tayo. Alam ko po yung mga magsasaka. Yes. At lagi ko pong pinagmamalaki, sir, na galing po winner po kami. Yan po pinaka-prestigious sa one LGU. Tsaka yung project namin, yung wealth creation and agriculture, yan po yung pinanalo namin ng galing po. Pero natin. Okay, so ilan pa ang mga hindi irrigated na mga sakahan? Ilang hektarya pa kung meron tayong hinahabol pa? May backlog ba? Ay sir, ang totoo doon sa LIMP, which is based lamang po ito sa 3% slope, halos patag lang po ng mga palayan natin. Nasa kulang po tayo, nasa 3.2 million hectares kasi yun So kulang pa tayo ng mga 1.2 million hectares. So mga 50% pa? Mga 40% pa po. 40%. Pero kung ibase mo naman sa aming Regional Irrigation Master Plan, sinama namin yung hanggang 30%. Abay, napakalaki pa po ang backlog natin. But then, at any rate, ito ho na may kayang habulin within the term of this government? Ay, kaya di ba ang projection ko nga po kung at the rate we're going kasi talagang seryoso ang ating Pangulong BBM para tugunan po itong food security. Kaya po natin maging sufficient to 2028. Tuloy-tuloy po itong ginagawa natin po ngayon. Hindi, tsaka maganda naman ito si Sir El, bukod dun sa mga malalaking dam na medyo matagal-tagal gawin. May mga short term kayo may mga maliliit kayo at mga mabilis at doable and efficient na solution kagaya ng mga yung mga solar powered irrigation, at saka yung mga diversion dam lang, mabilis namin gawin. Diversion dam, Kaya ang Pangulo nakiusap din sa DPWF na invest na mga flood control lang. Gumawa sila ng mga sabotage dams para magamit namin diversion dam. Kasi pag may diversion dam ka po, na-divert mo na yung tubig yung kakulangan, magtatayo ka ngayon ng reservoir type dam sa taas. Yun ang long term. Pero at least, na-divert ko na kagad yung tubig. Anyway, so that's a very good news. At sabagay, wala naman kaming naririnig pang mga magsasaka na dumadaing na ang problema nila ay ang irigasyon. Kanya lang, syempre, dapat proactive tayo rito, mabilis. Kaysa sa surprise tayo, pabago-bago ho ang klima baka mamaya, akala natin magtatag-ulan na. Pag humaba pa ito, wag naman sana. Tama po yan, sir. So, magtulungan lamang po tayo, sir. Kami naman po kung ano may ibigay na budget namin, we will making sure na talagang nagagamit yun at mapakinabangan tayo. Paano ba humingi sa inyo ng solar powered? Kinakailangan kooperatiba o pwede bang mga individual na mga backyard farmer? Pwede ba yan? Ang target po kasi ng gobyerno yung tinatawag natin inclusive, sir. So, meaning mas marami, mas mabuti. So, meron pong mga grupo, so minimum of 8 hectares. Yun. So, yung minimum namin. Minimum of 8 hectares. Consolidated, dapat. Yes, sir. Yes. Pag may 8 hectares na isang grupo, pwede lang lumapit sa amin dahil mangyari ay
meron naman kami regional irrigation master plan para ito sa mas maliliit na. Pero kagaya, halimbawa kagaya ho ni Sister N, meron siyang 8.5 hectares. Pero hindi siya grupo. Pwede ba yon? At least naman po, yung mga hectares sa atin ngayon, nasa average, mga 1.5 lang po yan. So, sigurado po yan, may mga kasama po yan. Kahit nag-3-4 na tao yan, kung nakaipon ka ng 8 hectares, ipavalidate po natin. Mas maganda yun, no? Mas maganda yung maraming makikinabang. So, Engineer, as of now po, halos lahat naman po ng mga lugar. Si Engineer kasi ay former mayor ng Pidig. Isang Ilocano si Engineer. So, kumusta po ang Ilocos Norte? Lalo na sila kay ay talaga ng mga... Kinukumusta kayo nila kay Deo Macalma? Doon po sa lugar nila, Sir Deo, itong second district. Ito po kasi pinakamahirap. Yung Tartarabang at Apatot Lubong. Oo, yung lugar nila kay. Porporitak. Nakakasalan po yung ating dyan, sir. Baka ang tansya nga namin, mga October o November, ipabot namin yung inisait, yung Ilocos Norte, Ilocos Norte. Sabi ni Mayor Deo, wag nyo daw pababayaang matuyot yung mga kabatiti at utong doon sa lugar nila. Ha? Paborito niya po yun Engineer, thank you. Salamat. Thank you, Engineer. Salamat po. Salamat. Si Engineer Tony Nanggel. Si Engineer sino may binabati ni Anthony na yun at saka ni Jerry? Si Engineer Eduardo Gillian po yun. Ang National Irrigation Administration. In fairness kay engineer partner, dahil nga siya ay former mayor din, talaga nga alam niya. Maliksing kumilos itong si Engineer. Thank you, Engineer. Salamat. Pag meron kayong gustong ilapit na asosasyon, gusto ninyong humingi ng solar powered irrigation, kailangan minimum of 8 hectares at kayo ay grupo. Oo, grupo kayo. Hindi kayo po pwedeng individual, ikaw lang. Di po pwedeng Sister L kayo na 8.5 hectares pero walang kagrupo. Huwag ka may maniwala. Yung mga taniman nito ng pili at saka taniman nito ng nyug sa albay. Medyo maluwang-luwang din. Sana si Sherwin. Pwede na ba tayo mayroon na bang winner na malakas? Pero kung wala pa, gusto ko lang mag-thank you, partner, sa Philippine Coast Guard. Bago pa tayo magkalimutan, kukunin ko lang tong Sige. Si Grace Ansano muna, yung National Shrine of La Virgen Divina Pastora sa Gapan, na ideklara daw na minor basilica, RH25. Grace Ansano, Grace. Eto na, at hindi nga inalantana ng napakaraming debotong Katoliko dito ngayon sa isinasagawang Holy Eucharistic and Solemn Declaration of the National Shrine of La Virgen Divina Pastora bilang minor basilica. Ngayong araw na ito, kaninang alas 9 pa lamang nagdagsaan na ang maraming debotong Katoliko mula sa iba't ibang panig dito sa Central Luzon. Maituturing na itong Divina Pastora, National Shrine ng La Virgen Divina Pastora ay isa sa buong Region 3 na naideklara. Sa ngayon ay tuloy-tuloy na ang misa bilang panauhin at pinadala ng Vatican ay ang Apostolic Papal Nuncio ng Pilipinas at ito nga ay dinaluhan din ng napakaraming mga pari, halos lahat ng mga kaparian dito sa buong dalawang diocese ng Nueva Ecija, ang Diocese ng Cabanatuan at ang Diocesan ng San Jose City. At dito nga ay mahalagang ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Divina Pastora ay sinaktihan ng napakaraming debotong Katoliko sa kabila ng napakainit na at tindi ng sikat ng araw. Hindi ito inalintana ng maraming deboto. Yan muna yung ating update mula rito sa Gapan City. Ito si RH25 Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Grace. Nandiyan na ba si Sherwin? Nandiyan na ba si Sherwin? Wala pa. Tawagin muna natin ang report ni Nicole Lopez, yung daong halaga ng piso kontra dolyar, bumagsak. Mababa ito. Pinakamababa sa loob ng 17 months. 57.78. Nicole. Lalo pang humina ang palitan ng piso kontra dolyar
Nagsara ang palitan kahapon Huwebes sa 57 pesos and 78 centavos kada dolyar. Mas mahina pa sa naging palitan noong Miyerkules sa 57 pesos and 55 centavos. Dahil sa naging palitan kahapon, ito na ang pinakamahinang halaga ng piso sa loob ng 17 buwan. November 10, 2022, nang maitala ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 19 centavos. Noong isang linggo, nang unang mapaulat ang paghina pa ng piso kontra dolyar, sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na hindi ito sinyales na poor ang performance ng peso. Sabi ni Remolona, sadyang lumakas lang ang halaga ng dolyar dahil sa tensyon sa Middle East, pero nagdurusa naman ang ibang currencies. Hindi lang ang peso, kundi maging ang Japanese yen ay bumagsak din ang halaga kada dolyar simula naman noong 1990. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort, pumalo sa 155 yen and 17 centavos ang halaga ng kada dolyar noong Miyerkules, April 24. Tiniyak naman ng BSP na patuloy nilang imomonitor ang sitwasyon sa merkado at gagawa ng aksyon upang ma-manage ang halaga ng piso. Samantala, humina pa ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 78 centavos kada US dollar, habang naitala sa $89.01 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Art Abu, magandang umaga po sa inyo riyan sa Malbar. Oo nga, pagka isang araw tayo magkakapiriyan ni na kabayang Armand Tosino, ha? At, binabago mo yung pangalan niya. Aman nga. Ito sabi, pamuto ka ng pamuto hindi naman yan. Sabihin naman ni Kuya Aman hindi naman magkakapi kayo sa init ng panahon? Sasama ka namin. Ay, sasama nyo. May magandang kwan dyan sa Malbar. Meron dyan. Nandiyan na ba si Sherwin? Wala pa. Sige, babalikan natin si Sherwin Alfaro. Samantala, we have 8 to go for 9 in the morning, 10 in the morning. Jingle yan, ano? Kasi masayaw. Alam mo, Lakay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice. And we have only 3 to go for 10 in the morning. Pero Justice, tayo mo na mamigay ng pera sa ating stickering promo ng Malakas. Kasama ang Mr. Malakas na si Sherwin Alfaro. Sherwin! Where is you? Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sherwin, go ahead! Yes, Henry. At napakatarik dito sa Barangay Pineda. Dito yan sa San Isidro Street, sa harap lamang nito kapilya ng Iglesia ni Cristo. Unang-unang dumating para magpadikit ng DZRH sticker si Tatay Wilson Cunan. Si Tatay Wilson, lagi siya nakatutok sa DZRH. Opo. Pero mo, Henry, taladala niya dito yung cellphone niya na pinaparod niya yung DZRH sa television, sa Facebook. At yung paboritong announcer, sino tuwing umaga? Yung makalma sila kayo. Sila. Very good. Si Henry. Si Henry Uri tsaka si Sister El. Yan. Nako, dahil paborito mo ang anong programa? Damdaming Bayan. Ayun. Siya. Ito, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. At meron ka pang vitamin E. Yan, vitamin E. Yan, kailangan mo. Pampalakas. Walang video. 30% yan kada araw, ha? Wala tayong video. Pampapogi.
t-shirt ng DZRH. Thank you. At syempre, ito, pampasaya. Meron kang regalong grocery bag. Ayun. Thank you very much. Salamat po sa DZRH. Thank you po. Maraming salamat din sa pagtutok nyo palagi sa DZRH. Lalo na doon sa mga nanonood via Facebook. Paki-like nyo po yan, paki-subscribe at paki-share dahil pwede nyong maibahagi yan yung panonood ninyo sa inyong mga kapamilya na may Facebook meron din Facebook account. Yan, so pwede nyo i-share sa kanila yung inyong panonood ng DZRH. At sa lahat ng mga malakas ang gusto manalo ng 1,000 pesos, sumut lang sa DZRH Mas Malakas Promo Hours number 6. Sherwin Battle Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin! Metro Manila ngayon. Bago tayo magpaalam, alamin muna natin ang sitwasyon sa Metro Manila ngayon. Si Yuel Reyes. Yuel! Matatamaan ng power interruption ang bahagi ng Maya Street, Sitio Sulok sa Barangay Ugong, Valenzuela City dahil sa isasagawang maintenance activity ng Meralco. Asahan ng power interruption mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mula sa JJ Apartment patungong Mindanao Avenue. Samantala sa Quezon City, nasagip ang nasa 49 o halos 50 individual na naninirahan sa lansangan kasama ang 38 indigenous people ang areas of concern sa 1 at 4. Nabatid lamang sa mga nailigtas ang residente ng Quezon City at binigay na rin ng tao ng tulong gaya ng pagkain at atensyong medikal. Na-turn over na ang pangangalaga sa mga nasagip na street dwellers sa DSWD. Samantala, nasabat naman ng Southern Police District Drug Enforcement Unit ang aabot sa 223,000 pisong halaga ng shabu mula sa inarestong suspect sa Barangay North Signal sa Taguig City. Hinilala ang suspect na sina Chris, 48 anyos at alias Dan, 31 anyos na kasalukuyang nasa kustudiya na ng Taguig City Police Station. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Daming bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. And with that, Justice! Pero bago tayo magpaalam, magte-thank you lang muna po ang Damdaming Bayan sa Philippine Coast Guard. Congratulations, partner! Dito sa recognition po ng Philippine Coast Guard sa Public Affairs Service Award 2024. Maraming salamat po sa inyong pagkilala sa aming programa. Ayan, thank you po at mabuhay po ang Philippine. Congratulations! Salamat po ng marami sa inyo, and that's about us. Thank you! Naalam po nila kay Deo Makalma, ako po si Henry Uri. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. This afternoon. God bless. Tayo po'y magkadao pampalad ulit mamaya. Kami ni Karen Oyong sa Balon Shadong mga balita. Thank you. Bye.